Bangag daw ang presidente. Bangag! Bangag si BBM. O, yan daw mga kababayan ha, ang narinig dito si Manong Chavit doon sa kanyang source. Na si BBM daw mga kababayan ay bangag! Oh, another press con na naman mga kababayan ang pinalabas dito si Manong Chavit Singson ngayon lang. Pangatlo o pang-apat na ba press con ito mga kababayan ni Manong Chavit? At dito mga kababayan kanya talagang pinagpipilitan na magkaisa na ang sambayan ng Pilipino para labanan ang sinasabing bangag na ito. Isang tabi daw muna natin mga kababayan ang ating differences at magkaisa para labanan ang korupsyon na dinudulot nitong sinangagba. Panoorin niyo po ha. Magamit ng mga nababayaran at hindi po maganda yun, wala tayong pupuntahan. Lalong-lalo yan sa internet mga kababayan, ang daming trolls. At karamihan mga kababayan nakalak ang profile. Ano na pala, yung iba dyan mga kababayan, AI. Oh, gumagamit ng ChatGPT mga kababayan. Binisto na yan ng mga kababayan, OpenAI ng ChatGPT. Naban na nga yung si Jiger mga kababayan na kinukuha ng mga dilawan at mga bangagan. Firm mga kababayan, PR firm na nasa likod ng mga trolls na iyan. Right now, mahirap tayong magprogreso itong ganitong klaseng pamamalakad ng gobyerno kung pagtatakpan nila ang katiwalaan at mag-rap and corruption. Alam niyo kung sino number one na nagtatakip? Yang nagkukunwari dyan mga kababayan na nilalabanan ng korupsyon. Diyos ko lang. Under his administration mga kababayan, lumaganap ang korupsyon. He is the most, mga kababayan, guilty dyan. Ang pinaka-responsable kung bakit nangyayari itong mga korupsyon na ito. Command responsibility mga kababayan dahil nangyayari yan sa pamumuno mo. Tapos ngayon mga kababayan, kunwari, nilalabanan. And then, ang unang-unang mga kababayan ha, idea niya, suggestion niya, pababaan na lang daw mga kababayan ang parusa doon sa mga kawatan. Ulol! Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Wala ang nangyayari na ngayon, hihinto na yung investigasyon. Puro divert na yung issue. Divert. Isipin nyo na lang ha. Itong nilagay niya mga kababayan si Buying. Bumalik doon sa pandemic mga kababayan. Kinalkal sa panahon ni Digong. Family issue. Diyos ko Lord. Marami nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. The biggest scam in Philippine history. Ang dami pong ghost project. Trilyon mga kababayan pinag-uusapan dito. Trilyon. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the president, he should show transparency, accountability, honesty. Yung ICI may transparency ba? Hindi nga pwede daw mga kababayan, isa publiko yung kanilang pinag-usapan. Para Diyos ko Lord. Hala, sinabotahin na ang mikropono. Oh. Para maliwala ang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Oh. Dahil, para paniwalaan natin. Kung Nabubuking malinis ang sila, dating. well and good, tulungan pa natin. Nabubuking kasi mga kababayan kung uunahin niya ang probinsya niya, mabubuking ang anak niyang si Sandro. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Unahin niya ang probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Kasi hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. Oh, fair challenge yan mga kababayan. Hindi lang ang probinsya ni Ngagba, pati ang probinsya ni Chavit Singson. Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sige, magbukasan ng libro mga kababayan. Very transparent in Ilocos Sur. So ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ayaw. Ang kako nga sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Ay! Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Oh, sa tuwing mayroong nabubulabog mga kababayan ng mga pangalan ng mga kongresista, i-stop nila mga kababayan. Tingnan nyo ngayon, ang last time mga kababayan, nabulabog si Martin Romualdez at Zaldico na mga kababayan, tumatanggap ng mga basurang mga maleta na puno ng pera. Stop, totally stop na mga kababayan. Sinabi na ni ni Lobender na siya ang mga kababayan, di ba? Siya ang acting actor mga kababayan, artista, drama pa more. Acting Blue Ribbon Chair. Wala na, tapos na ang infrastructure mga kababayan, tinapos na nila. Move on na daw sila sa ibang issue. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na binay Sa utos ni Tuta Soto. tinakpan.
hanggang lumabas din Ilocos Norte tapos si Lintuna. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, Move na naman sila doon, mga kababayan. Diyos ko, Lord. daming dadaanan, issue na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, Kaya nga, no, mainit na issue ngayon, mga kababayan. And then, wala na. Kikilos na ang mga mamahiwagang mga pinagbabawal na teknik, mga kababayan. Ewan lang natin. Binibend na siguro ang justice. And then, later on, makakalimutan. And then, the next time na mababalitaan natin, nakalaya na yung mga kababayan, mga sinasabing mga kawatan. alala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Galit na galit ang mga tao. And then later on, nanalo ang anak! Diktador Junior! Diyos ko, Lord. Nakakaya nga, nasa Nakalimutan, mga kababayan, ang ginawa ng pamilya nila sa sambayan ng Pilipino for 21 years. book of, Oh. Guinness Book of Record. Ang tatay nila ang samang pangalan. Akala ko, nililisin na nila nung inimbita ko na Nabudol din, no? Pati si Chavit, mga kababayan, nabudol. tulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na Nung unan niya, mga kababayan, natalo sa kay Lutang. presidente muna, Oh. pag nag-fight, but at that time, wala tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-fight si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan pa yung mga leaders. Sabi niya, Palakpakan? thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinulungan ko. Pera, lahat, nagkakawa ng kontribusyon. So nakalimutan ako, okay lang. Wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulong ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat there are 1,500 municipalities. Halos lahat, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko man dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa. Yun ang gusto nila. Pinagantay ako ng pinagantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Antay Marcos. Sana po, wag tayong pabudol. Tayo, mga kababayan, naging anti-Marcos tayo nung natiktikan na natin, mga kababayan, na unti-unti nang sinisira ng mga Marcos, mga kababayan, ang mga Duterte. Sumuporta lang tayo kay Marcos, mga kababayan, dahil kay VP Inday, only to know, later on, mga kababayan, sinaksak sa likod si VP Sara. Si Tatay Digong pinakidnap. Wala nang mga kababayan, way para mabudol tayo ulit ng mga Marcos. Peh! Dahil ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farm Market Road? Bakit pinaibig? Move on. Tapos ba, kababayan, ayun na. Nagkita niyo balita? Nagpunta na si Romualdez, mga kababayan, sa ICI. Diyos ko, Lord. Tapos parang, ang saya-saya niya, mga kababayan, parang bunjing ang mukha. And then, alam na this, mga kababayan. Poncio Pilato yan, mga kababayan. Huhugasan yan si Tambalustos. Maaabsuelto yan dyan sa ICI na ang nagtatag niyan, mga kababayan, ang pinsan niya. Bibigyan lang yan ng graceful exit, mga kababayan. Matapos, makalamon ng sandamakmak na basura, mga kababayan, na maleta. Quits! Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Ang mga gago ngayon andun, namumuno. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Ang namumuno, yung mga gago, tapos nanggagago, mga kababayan, sa atin. Tayo, hindi tayo magpapagago. Hindi na tayo magpapagago, mga kababayan. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Sila ang third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Beneficiary Diskaya of Diskaya. ng 31 billion in 3 years?
In 3 Sa term years. ni BBM, 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, Oh, what do you expect ba kababayan no? Yan ang sabi ni Chavit. Yung ama mga kababayan, corruption ng issue. Tapos, naging senador si BBM, corruption pa rin ng issue dahil nasabit pala yan sa Napoles mga kababayan. Andun mga artikulo, tingnan nyo. May klasong plunder yan, ewan lang natin kung anong nangyari. Nasabit sa Napoles, plunder, pork barrel. And then, pag presidente, lalong lumala mga kababayan. Number 1 na kurakot na administrasyon ever. Itong Marcos administrasyon junior. Mas malala pa kaysa senior. papilipitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming... sa akin yung listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos 38. Norte. Oh, ang dami. Norte ha? Oh, Sandro. Oh, yan mga kababayan, si Sandro, alam nyo, yung nag-practice yan. Saan yan nag-OJT? Sa opisina na Martin Romualdez mga kababayan. At ang sabi niya ha, ayun na mismo, Harry Roque, sinong magsabi pa yun mga kababayan na, grabe, ang sabi daw ni Sandro, grabe, ang kukurap nila, ang kukurakot nila. Si Glenn Chong pala mga kababayan ang nagsabi. Si Admiral daw mismo ang nagsabi niya, ha, sa kanya ha. Nung nakakausap-usapan niya lang si Admiral mga kababayan, ang sabi daw ni Sandro, grabe, ang kukurakot dito si na Martin. And then ngayon mga kababayan, in-apply na siguro ni Sandro Marcos ang kanyang natutunan under Martin Romualdez mga kababayan. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Talaga. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. Yun po mangyayari sa atin kung di nila ayusin. Ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala kasi yan hanggat hindi mga kababayan, hindi tayo sinusuportahan ng militar, kapulisan, ang tagapagtanggol ng bayan mga kababayan. Gagampanan lang sana nila mga kababayan ang kanilang tungkulin na protect the people, protect the Constitution. Ang ginagawa nga to ng mga kababayan, itong mga kawatan ngayon, mga kurakot sa gobyerno. Labag na ito sa batas labag sa konstitusyon. Wala naman sa konstitusyon ang nakawan mga kababayan. So kapag ginagawa nila yan, ang pagnanakaw mga kababayan, which is the mortal sin, hindi ba tayo ipagtatanggol ng ating mga tagapagtanggol? O baka naman yung mga head nila dyan mga kababayan sa mga tagapagtanggol, kabilang na rin sama-samang babangag muli. Ano mangyayari sa mga rally-rally? Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, Kanya-kanyang agenda talaga. gusto natin masolve itong problemang ito. Let us cross party line. Walang liberal, walang Duterte, wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, guguluhin lang yan. Guguluhin. Po kayo. Manhid po ang kalaban. Manhid, makapal ang mukha. Kaya nga itong ginagawa ni Chavit mga kababayan, no? Ilang beses na siya nagpa-press con. Ang ginagawa ng ng mga bangag, bahala ka dyan. Hindi papansinin mga kababayan hanggang mamatay ang isyo, makakalimutan na naman. Yan ang teknik ng mga bangag mga kababayan Kagaya nung Pedea Leaks, hindi nakalipad mga kababayan dahil hindi nila pinatulan. Grabe, kahit ano pa sabihin mo dyan. Mga ebidensya pa, wala ka. No comment. Ganyan lang ang teknik ng mga bangag ngayon mga kababayan, no comment. Hindi na sila nakakaramdam. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente. Hindi, si Tatay Digong ang nagsabi noon aside kay Maharlika, pero ang una talaga nagsabi noon si Tatay Digong, di ba? Yung election pa lang mga kababayan. Ang sabi niya, drug addict dyan si BBM, yung magamit ng pulburon. Nagalit pa nga si Maharlika dati, no? Inaway si Tatay Digong, although past is past mga kababayan. Nagtampo din tayong Maharlika doon. Pero later on mga kababayan, na-realize niya. At ngayon mga kababayan, nag-sorry si Maharlika sa sa ginawa niya kay Tatay Digong dati. Which is, ina-accept naman natin mga kababayan.
Ngayon, siya na mismo ang nagpapatuloy mga kababayan sa laban ni Tatay Digong. Although maraming nagagalit sa kanya mga kababayan dahil minsan differences in mga kababayan, in attitudes o ganyan, mga views. Pero hindi natin mga kababayan madidisregard, and talagang ang focus siya kay Ngagba. Walang pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Pero kung magkaisa tayo lahat, dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin. Dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin, hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ng date, I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Governor, ano basa mo sa military at sa police? Sinasabi yun yung September 21. Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadalhin ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang nung 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa Corinthians ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pumupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen, kung ano nung sinasabi. Bumalik, naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis, the constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, talaga mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko, kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis, kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang, walang madedemanda. During the time na pulis, sinong nakulong? Si Dapules. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited
Marcos Special Allotment Orders that funneled 205 million of Marcos PDAP to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFFI, the President who is. At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Pinulong yung, ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine, hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan, baka siya pa yung demanda. So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya, at i-demanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaligtad nila, siya pa yung demanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Nilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Bago umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Masyadong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila kasama si First Lady noon may report na sa US na namatay yung anak ni Tantoco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911. Ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagdra-drug sa kanila. Kasi nag-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakagat na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So, yun ko, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng... Ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat. Mag-base ako record. Puro record. Now, sinasabi nila, weteng lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba kong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining. Binubugbo ako niya, Black Sun Mining. Magbibigay ako ng 5 million kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakaamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, kakausapin ko si Mayor Isko Moreno. Papatulo ako na huli lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound. Para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Thank you very much, Governor. Okay, the table's open. Identify yourself and your organization. Sige, please.
Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Miss Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi po maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong pa, wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo lang pera yung mas sa baba lang, hindi niya naakyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo, namamatay na yung nag-complain, wala mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag niyo tanggalin naman yung mga nakaupo. In fairness to them, marami naman magagaling, marami. Yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. So, sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Okay, follow. Bale, ayun po ba yung nakikita ninyong solusyon para matuldukan na po yung mga alleged na corruption sa ating gobyerno? I think that's the only way. Magkakaso ka ngayon, yung testigo, babalik rin pa nila eh. Yung pa makukulong, testigo. Sisiraan ang takdog. Tapos, siyang pangkakasuhan. Babalik rin nila. Ang system ngayon. So the only way, the best is a revolutionary government. At ang Supreme Court, ang mamamahala muna. Dahil ang gobyerno natin, parang kotse yan na maski overhaul mo, maski palitan mo lahat ng pyesa, hindi na andar. So, kailangan natin ang bagong gobyerno na mamamahala. Let the Supreme Court decide kung sino muna ang acting president. Then they will advise us what to do. Yung current system natin, wala ho mangyayari dyan. Kaso-kaso, wala mangyayari sa kaso-kaso. Nasubukan ko lang. Aabuti ng siyam-siyam. Mamatay na yung nag-complain, mamatay na yung witness, wala pa rin. Basta may pera ka. Maliban na lang kung tututukan ng media. Pero wala na rin eh. Yung mga media kumisan, silent na rin. So, ganun kalakas ang flood control fund. Maraming pera po sa flood control. Ghost project. Thank you, Governor. Question from, please identify yourself. Wilson from Philippine Star. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports lumalabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Linuloko ng taong bayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Payag ba tayong Magandang umaga po, Manong. Magandang umaga. Marami ko na yung best na kasama po nung eleksyon at saka yung kay Pacquiao. Ako po yung sa Vegas na kasama niya lagi. I am representing Kababayan LA.
nandito po kasi ako ngayon sa Pilipinas. Meron pong mga kwento-kwento doon sa Filipino community na baka daw magkaroon ng martial law ulit. Possible po ba yun? O Babagsak din sila. We declare nila martial law. kasi daw po may intervention na naman tong mga Amerikano sa atin. So, Babagsak sila. Sa Korea, ginawa na yan. Declare na martial law, wala pang isang araw, tanggal na siya. So, ganun din mangyayari, kagaya nung tatay nila, nag-declare martial law, natanggal din. o, ganun po. Maraming salamat Ayaw po. po Pilipino pa-under ng martial law. Yes. What your name? Morning, Gob. Bernard po. From? PMI News. Gob, you are mentioned earlier na kailangan po natin ang revolutionary government. But before that, kailangan din natin ang puwersa majority ng militar. Sa tingin niyo po, nakukuha na ba natin ang numero ng ating suporta sa militar? Ang sinabi ko na kanina rito, ang duty ng mga military. May mga anak din sila. Siguro maintindihan naman nila. Kinabukasan ng mga anak ito ng mga general, mga colonel, lahat ng officials ng Armed Forces of the Philippines. Kinabukasan po ang mga bataan ito. Maintindihan nila yan. Maliban nilang kung matatakotin mga sundalo natin sa hindi naman dapat matakot. At sa paglaban nila, katotohanan. Good morning po, Manong. Manong, gusto ko lang pong itanong sa inyo, yung ginawa nila sa Senate, ano po ang comment ninyo dito sa ginawa ni Pampilo Lacson na nag-resign sa investigating committee? Hindi ko po maintindihan din kung bakit nag-resign. Isa ang minaasahan ko na hindi siya ma-impluensya ang mga graft and corruption. Kasi siya po ang nakita ng mga tao na maging hope para magkaroon ng justice about the flood control. Pero Yun din akala ko Knowing Lacson, dapat, kaya tuwan-tuwa ako na nanalo, binoto rin namin siya. apo, Kung makisama siya sa administrasyon, that's another story. Siya nang mag-decide yan. Pero hindi ko inaasahan. Ang alam ko, independent-minded si Senator Lacson. kasi on the onset po siya ang very hot to pursue yung mga cases ng flood control. Suddenly, nag-iba. Tuliro na rin ako dyan. Nangyayari sa ating bansa. Bago na upo, sinabi na niya, unahin niya si Duterte. Dapat unahin niya yung priority yung mga nangyayari ngayon. Una raw gagawin, babalikan niya si Duterte. So, maliwanag yung message niya. Nalinagay siya yan ni BBM for his own protection. Para magdemand-demand sa kanya, walang mangyayari. Kaya, kailangan natin ang ibang gobyerno. Yung posisyon na yan, 7 years, Tarbaret. Wala makagalaw kay BBM for 7 years. Matagal na siyang papunta sa stage. Babalik na sa stage yan. Wala mangyayari. Governor, kilala niyo si Magalong? Mayor Magalong? Yes, Mayor Magalong. Anong basa niyo? Bakit siya nag-resign sa IC? Alam na niya walang mangyayari dyan Dahil ayaw galawin ang Ilocos Norte. So, useless.
walang power. Parang ginamit lang sila dahil honest silang lahat. Ay, yun, lumabas na. May mga ghost project. Ba't walang ginagawang gobyerno ngayon? Bakit ililipat sa Farmers Market Road? Ginawa nila yan. Honest na tao yung mga yan. Sila na nagsabi, maraming ghost project. So, demanda nila yung mga involved. Hindi palitan na, hinto na rin flood control. Ayaw nilang malaman ng totoo. Punta naman tayo daw sa Farm to Market Road. Babanata naman nila yung mga mayors para so lahat, ginugulo-gulo-gulo nila. Pag lang umabot sa kanya. Yan ang tingin ko dyan. Governor, you transformed Ilocos Sur into a first-class province. Anong sekreto nyo? Bakit paano nyo nagawa yon? Discipline. At we support our farmers, we support our kababayan. Lahat ang gusto nila. And I accept criticism. I welcome criticism, but I requested them, please, it should be a constructive criticism. You can criticize me anytime. I like it. Tulungan niyo man ako kung anong gagawin ko. Kung hindi niyo nagustuhan o meron man ako pagkakamali because nobody's perfect. So may freedom sa Ilocos Sur. Marami pong, meron di attack dog doon. Pero identify namin yan dahil humihingi rin ng pera. Meron kami prueba na humihingi ng pera yung mga attack dog doon. So, yung tolerate na lang namin. But, the most important, ang mga farmers namin, libre ang traktor, equipment, farm equipment, continuous ang bigay namin, pati fertilizer. We support them. That's why, from the poorest kami to the 5th richest province. Asan ang Ilocos Norte? 21 years ang tatay nila, 3 years na si BBM. Asan ang Ilocos Norte ngayon? Nasa ilalim pa rin. So, pare-pareho lang kami ng negosyo. Kung suportahan lang nila mga farmers nila, mas ma-progreso ang Ilocos Norte. Kung suportahan lang nila mga farmers nila. Now, we are the few provinces. We have 8 hospitals. Libre po lahat. Lahat ng pasyente, libre. Lahat. No exception. Lahat. Libre lahat. Bihira po ang probinsya gano'n. Eh, yung mga ibang taga-Maynila, pinapadala ko na doon, libre. Yung mga nagdadialysis, libre. Lahat. And we have 8 portable hospital. 6 portable hospital, 6 portable kitchen. Pinapadala namin all over the country. Ngayon, pauwi na sila, galing na sa Bicol, galing na sa Cebu, iba-ibang bayan sa Cebu, Bugo, lahat ng mga kapitbayan niya. Hanggang naubos na yung mga medicine na padala namin. Libre rin lahat. Pagod na po yung mga doctors namin, nakiusap na pahinga naman sila. So, umuwi na sila kanina. So, yun po ang ginagawa namin ngayon. Hindi lang tulong sa aming lalawigan, kundi buong bansa tumutulong kami. Sige, mag-migrate na kayo sa Ilocos Sur, sa Bigan. Yung may issue na naman na bago. May nagsabi sa Cebu, magpadala ka ng 5 barko, punta kami lahat dyan, sabi nila. Binaligtad naman nila. Nangako raw ako na magpadala ng barko para mag-rally dito, hindi ko raw pinadala yung barko, binibintangan daw ako. Ganun lang gawa yung mga tagdog. Binabaligtad. Marami siya ng pera eh. Pero, sanay na ako dyan dahil as a politician, in politics, batuhan ng putik. Basta, totoo lang ang sinasabi mo, hindi ako natatakot. Okay, as your moderator, you want to ask a question? Okay, please identify yourself. Ed Tan of 98.3 FM. Ako, Papuho, ay nagugulbihanan sapagkat ikaw ay privado. Pero paano mo nagagawa? Walang ospital, kaya mo libre lahat.
Mas mayaman ka pa ba sa gobyerno ng Pilipinas? Mas mayaman po ang puso ko. Wala akong... Okay, my last question, Governor, as your moderator. May pag-asa ba ang Pilipinas? Kung hindi natin palitan itong mga leaders natin, wala na po. Okay, on that note, I would like to end, and you're now welcome to interview him. So, Governor, dyan muna kayo at lalaki sa sayo. Okay, thank you very much for your presence, and please tell the truth, okay? Huwag niyong baliktarin ang mga sinasabi or, don't quote him out of context, okay? For the sake of credibility and fairness. Thank you very much, Governor. Sige, please,